Hello everyone, welcome back to my channel. So for today's video, we will talk about the recently concluded Miss Grand International 2024. Masaya ba kayo sa naging result ng competition? Because I am. I believe that this is one of the best editions of Miss Grand International and one of the most popular edition with a whopping 14 million views sa kanilang social media platform, specifically sa kanilang YouTube account, lalo na sa kanilang mga candidates, sa production, lahat, wala na akong masabi, and I think this is one of the cleanest at pinaka-fair na judging ever na kanilang edition. Miss Grand International is by far different sa iba pang pageants, specifically sa kanilang judging system. Hindi kagaya sa ibang pageants na kung saan ay ginajudge sila according sa performance nila sa finals night or sa preliminary competition. Pero sa Miss Grand International, as soon as makarating sila sa host country, ay ginajudge na sila ng organization kung sila ba ay mabait, kung magaling ba silang makisama, hindi lang sa kanilang co-candidates, pati na rin sa organization, kung willing ba silang magtrabaho, at iba pang aspeto. So overall, it's not just about the beauty, brains, but then also on how they communicate or how they get along sa tao sa loob ng organization. Because at the end of the day, it's a business and candidates are applying for a job wherein they have to be at their best in order for them to be considered sa position para mag-represent ng kanilang brand. Candidates perform sa kanilang opening production sa kanta ni Lady Gaga na Marry the Night. At ito talaga yung pinakagusto ko sa Miss Grand International dahil magaling sila sa pagpili ng kanilang mga songs at talagang all out sila pagdating sa production number, sa dance at sa lahat-lahat. Hindi tayo tinitipid sa production value at para ba talagang nag-rehearse talaga sila ng malala pagdating dito sa opening production nila. Kilala rin ang Miss Grand International sa kanilang mga nakakaaliw na introduction at sobrang love na love ko talaga tong part na to dahil na e-express ng mga candidates ang kanilang mga ideas pagdating sa pag-introduce ng kanilang mga bansa. After announcing the top 20 candidates ay nag-proceed na sila sa swimsuit competition at grabe, lahat sila ay sobrang magagaling, sobrang well-executed, karamihan sa kanila ng kanilang mga pasarela at ito talaga yung mga nag-stand out sa akin. Andyan si Miss Grand France na kung saan ay nagtanggal siya ng wig at grabe, sobrang nakakaalito talaga yung personality niya. And then you also have Miss Grand India na kung saan ay sobrang galing lang dahil nung pagkaangat ng platform ay nag-turn siya habang naglalakad siya pababa ng stairs. At honestly, sobrang hirap nun. Just imagine na ang taas nung kanyang heels plus gagawin mo pa yung twirl mo doon sa platform. Sobrang hirap nun. And also, Miss Grand Philippines, grabe, sobrang all out talaga dito ni CJ. I mean, I cannot really expect anything less pagdating sa isang CJ Opiaza dahil sobrang galing niya talaga pagdating sa segment na to. And I think this is really her strength pagdating sa segments ng competition, ang swimsuit competition. Ihahabol ko lang din pala si Miss Grand Thailand na nagdala pa ng Jisoo fan habang nagpe-perform siya ng kanyang swimsuit. Grabe, sobrang nakakaaliw lang talaga. At ito lang talaga yung sobrang nakakatuwa sa Miss Grand International kasi hindi sila takot mag-all out or maging extra sa kanilang performance. Sobrang nakakaaliw talaga. After ng intense swimsuit competition ay in-announce na ang top 10 na magpo-proceed sa next round. At ito talaga yung part na sobrang kinakabahan na ako dahil hindi pa tinatawag si CJ. Natawag na lang siya sa bandang dulo, I think pang 9th na candidate. Next ay nag-proceed na sila sa kanilang next segment na kung saan ay magbibigay ang candidates ng kanilang message about sa nangyayari sa mundo. This is in regards with the fight against war.
grabe, sobrang daming nag-stand out dito at isa sa kanila ay si Miss Grand India. Alam naman natin na ang candidates sa India ay sobrang lakas pagdating sa kanilang communication skills. Kaya dito talaga sobrang nag-stand out talaga dito ang ating Miss Grand International na si Rachel Gupta. After ng kanilang speech ay nag-proceed na ang top 10 sa kanilang evening gown competition at sobrang galing nilang lahat. Wala akong masabi. Ang gaganda ng gowns, ang galing ng kanilang ma-execution at sobrang love ko talaga yung ginawa ng organization na kung saan ay after ng candidates makarating dun sa dulo ng stage ay magkakaroon ng slow-mo effect. Grabe, sobrang galing ng visuals na yun. And hear me out, I have to be biased with this, pero sobrang stand out talaga dito si CJ sa segment na to. Ang galing with how the way she removed the cape and then bigla na lang niyang thrino sa air yung cape niya. Sobrang galing kasi sobrang sumakto talaga dun sa slow-mo. And I think na talagang ito yung naging reason bakit na-secure niya kaagad yung spot sa top 5 para mag-proceed sa next segment ng competition. So the top 5 consists of Philippines, Myanmar, Brazil, India, and France. So sila na yung magpo-proceed sa next segment which is the final Q&A. So just to give a heads up, I think maraming nagtatanong bakit hindi nag-headset yung ibang candidates. According to my research is that naibigay ang question sa mga candidates before the competitions. So technically, alam na ng top 5 candidates kung ano yung magiging question para sa final Q&A. Kaya there was no need for them to wear headsets na dun sa part na yon. And dito talaga sa segment na to, sobrang lumamang si India. Ito talaga yung natuwa ako dahil out of nowhere, biglang nag-matter ang Q&A segment sa Miss Grand International because back then, hindi masyadong pinapansin tong Q&A segment. Pero this time, parang sobrang naging importante siya at talagang nakalamang si Miss Grand India, and I think this is the reason kung bakit siya yung nanalo as our Miss Grand International 2024. After the intense Q&A segment ay in-announce na ang ating winners. So for the 4th runner-up, we have Miss Grand Brazil. 3rd runner-up is Miss Grand France. 2nd runner-up is Miss Grand Myanmar. Ito talaga yung nakakatuwa kasi makikita mo sa mukha ni Miss Grand France na hindi talaga siya, wala talagang pressure kumbaga na makikita sa mukha niya. Talagang in-enjoy niya lang yung competition. Unlike nga dito sa ating, they called the drama queen, Miss Grand Myanmar, na sobrang daming nangyari, or I mean, sobrang daming clips na lumalabas na kung saan ay itinapon nga ng national director nila yung crown at hindi nila tinanggap yung 2nd runner-up finish ni Miss Grand Myanmar. And there you have our top 2 candidates. We have Miss Grand India and Miss Grand Philippines. Dito sa part na to, expected ko na talagang possible na hindi maibigay sa Philippines dahil face value wise, sobrang ganda talaga ni Miss India. At dagdagan mo pa nung kanyang overall performance. Talaga namang sobrang lumamang talaga siya sa Q&A part. Kaya sobrang deserve niya talaga yung win na yun. So tayo mga Pilipino, madali naman tayong umintindi kung talagang deserving naman ng ibang candidates yung win na yun. Kaya kagaya na lang ng case nito ni Miss Grand India, kita naman natin na talagang deserve niya talaga na manalo. But then, in the future, I'm pretty sure na makakahanap tayo ng isang candidate na mailalaban natin na merong 4 Bs. We have beauty, body, brains, and business. Someone who will represent the brand of Miss Grand International. So again, congratulations to the winners, and I'm just really excited because there's a possibility that Miss Grand International will be held here in the Philippines
next year, 2025. So, abangan natin, tignan natin kung ano ang mangyayari. So again, thank you so much guys for watching. If you haven't subscribed to my channel, please click the subscribe button below for your pageant updates. So thank you so much for watching, and I'll see you on my next vlog. Bye!